Sabi sa Mateo Kapitulo 4:4, ngunit sumagot si Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat sinabi mo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon doon sa tinatawag nating kanyang pag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi, malaking problema na yon. Sapagkat yung 40 araw at 40 gabi, siguro yung kanyang balat, pag nung tumayo si Jesus, sumama na yung balat doon sa kanyang niluluhuran. 40 araw, 40 gabi. Talagang payat na payat siguro si Jesus. Kaya ng Diablo, tinukso siya. Kung ikaw nga ang Diyos, itong batong ito ay gawin mo ang tinapay. Malaking hamon yun. Sapagkat kung siya nga ang Diyos, papasok siya rin sa tinatawag nating trap ng Diablo. Na siya ay papasok doon na gawin niyang bato, yung tinapay. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sinama uli siya ng Diablo, dinala uli siya ron sa pinakamagagandang tinatawag nating kaharian. Yan, nakikita mo yan. Ibibigay ko sa iyo yan. Yan ang offer ng Diablo sa ating Panginoon. Ibibigay niya lahat yan. Yung mga babae na yan, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Yung mga hari na yan, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Pero ano ginawa ng ating Panginoon? Hindi niya pinansin ng Diablo. At ang sabi sa kanya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, alam niya kung saan siya tatayo. Kaya nung dumating ang pagkakataon, na sabi sa kanya, kung ikaw nga ang Diyos, dito sa bundok na ito ay magpatihulog ka at nasusulat sa banal na kasulatan, hindi masusugatan ng iyong paa at tutulungan ka ng mga anghel. Kaya ano nangyari? Nung tinutokso siya ng Diablo, ay dumating ang kanyang mga alagad at yung mga anghel ay pinuntahan siya. Kaya nga totoo yung sinabi ng ating Panginoon, ang Panginoon mong Diyos ang iyong sambahin. Sa panahon natin, ay marami tayong sinasamba. Tama po ba? Ina-adore. Yung pati problema, ina-adore po natin. Tama po ba? Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng maling impresyon sa buhay natin na kung minsan, naiindikit tayo at nadidikit tayo roon sa gusto natin mangyari. Ano gustong mangyari ng tao? Una, magkaroon siya ng pagkain araw-araw. Ibig sabihin yung mairaos lang ba? Pero mali pala yun. Ang gusto ng ating Panginoon ay ikaw ay madikit sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa Kanya. Pero isang mayaman na nakasulat din sa banal na kasulatan, na ang sabi niya, itong aking warehouse o yung tinatawag nating kamali ay aking gigibain sapagkat marami na akong inani. Kaya ang sabi niya, nagyabang siya sa harap ng ating Panginoon ay ikaw kaluluwa at katawan, hindi ka na muling magugutom. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Hangal, ngayong gabi, kukunin ko na ang iyong kaluluwa.
Tayo, kapag tayo maraming pag-aari, yan ang unang pinagtatalunan. Tama ba? Sino nagdidimandahan doon sa korte? Magkakamag-anak. Magkapatid. Tama ba? O, ibig sabihin, dahil sa portion ng kayamanan, nawawala ang pag-ibig. Pinatay pa yung pinatay ng anak yung ama. Oh. Dahil sa lupa. Dahil sa lupa, pinatay ng anak yung ama para makuha na yung portion ng kanyang lote. Kaya dito makikita natin, walang kapatid, walang pamilya pagdating sa property. Kayamanan. Pero tayo, iba tayo. Kapag ikaw ay nadikit, ang mga Kristiyano, pag nadikit sa isang tinatawag nating property, magtatawag pa yan para sila makasama doon sa property gusto nila. Iba. Malayong-malayo ang Kristiyano doon sa pag-iisip ng iba. Kaya ikaw, tandaan ninyo, ang totoong Kristiyano nabubuhay ng sapat. Sapat sa lahat ng bagay. Magtapat lang tayo. Sabihin natin sa ating Panginoon, ito ang kailangan namin. Bakit? Bakit tayo nangangailangan? Kasi tao tayo. Pero yung limitasyon na sinasabi natin, mabubuhay tayo ng lahat ng bagay na ito, hindi. Dahil ang tao may portion. Tama po ba? Paano po natin patutunayan na tayo may portion? Pag kumain ka sa umaga, sa tanghali, gutom ka na. Yun ang needs. Meron tayo tinatawag na pangangailangan. Kaya doon tayo tinutukso ng Diablo sa pangangailangan natin. Kaya nung pinakita ng Diablo yung bato, ini-insist ng Diablo na gawin mong tinapay para makakain ka. Dahil gutom ang ating Panginoon, 40 days and 40 nights. Ngayon, ano ang pangangailangan natin? Ngayon, ang ating Panginoon, i-insist natin ngayon sa Kanya. Sa ating panalangin, i-insist natin sa Kanya yung pangangailangan natin. At ang ating Panginoon, ipagkakaloob yan. Bakit? Sino nakakakita ng puso? Ang ating Panginoon. Sino nakakakita ng isip natin? Ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ang magbibiyaya sa bawat isa sa atin. Kaya dito yung hope, pag-asa natin, kung ang ating Panginoon, ang Diyos natin, sabihin natin sa Kanya. I-declare natin sa Kanya kung ano ang pangangailangan natin. Una, tama ba? Pangalawa. Kaya kung makikita natin, nagiging sakin tayo, sa bawat kapatid, hindi natin sila isasama. Tama ba? Pag ang kapatid mo, nasubukan mo na siya isama mo, meron kang puso sa ating Panginoon. Tama ba? Lahat ng portion, opportunity, ang una mong sa tawagan yung mga kapatid mo. Kung merong opportunity, ang una mong sasangguniin ng ating Panginoon at ang kapatid mo. Tama ba? Kaya sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng gumaganap ng aking kalooban ay aking magulang at aking kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen.